Morning guys. Eto ano ko pa lang, kawawalis ko pa lang ng mga dahon. And how many days na umuulan, kaya eto yung resulta. Maraming dahon na nahulog kasi laki-laki pa naman ang puno na yan. Oh. Meron pang puno ng mangga dito sa tapat ng bahay ko. Yan. Meron din na avocado. Yan yung avocado, ang dami ng mga bunga-bunga. Oh. Ang dami na, namunga na. Ang dami pala. Oh. Alam niyo itong avocado na ito, matagal na to dito sa may tapat ng bahay ko. Sayang rin naman kung puputulin mo. Yan. Ayan guys, ang bahay ko guys, hindi naman kalaki yan. And sisilipin natin dito yung aking alagang manok. Yan. Titingnan natin kung pwede na ba siya ilagay sa lupa. Kasi ito, kulungan ito ng manok ng anak ko. So, yung itlog naging sisiw na. Saan ba galing ang manok? Sa itlog. Saan galing ang itlog? Siyempre sa manok. So, ano ba ang nauuna? Yung itlog o yung manok? Yan, hirap ano? Bubuksan natin ito. At titingnan natin kung naubos ba nila yung binigay ko kaninang umaga na pagkain. Yan, ito. Ang kanyang pinto ay yero. So, ang galing gumawa ng anak ko ng kulungan ng manok. Yan, titingnan po natin yung mga sisiw. Andito siya sa gilid ng puno ng avocado. Yan, nagsidahon na yung puno dito. Oh, nagsitubo na. So, titingnan po natin guys kung yung manok ba o yung sisiw ay naubos ba nila yung pinigay kong patuka. Kasi kanina nagbigay po ako ng around 7:30 AM. Ngayon na Lunes, 31 ng Marso. So, last day po ng Marso ngayon. Tomorrow ay April na. Advance happy birthday sa anak kong bunso. Yan, tingnan nyo po, ang dami na oh. 10 po yan. And then, sa gilid ko naman, yan, sa gilid ko, meron pang isang manok na hindi pa siya nagiging sisiw. Kumbaga, ayan pa, nakaano pa yung kanyang inahin. Maybe this week o next week ay magkakaroon na siya ng mga inakay. Inakay na sisiw, di ba? Yan. So, dito naman, eto ay almost 7 days na ata to o 10 days na siya na nakakulong. So, ibig sabihin, mga medyo malalaki na siya. Alam nyo po, meron po itong lahi na pangsabong. Kaya ang ganda, oh. Yan, oh. Yan, simpleng buhay po dito sa probinsya. And sabi ko nga, pwede rin mag-alaga ng 45 days, diba? Pero, sabi ko, gagawa tayo ng medyo malaki-laking kulungan. And, dito naman po sa labasan, ito po yung area na, malaki rin tong area na to. Pero, hindi naman po sa amin tong lupa. Dito po yung sa kapitbahay namin, oh. Yan. Kaya, laki po itong area. Yan, yung aming kapitbahay. Ang bait po nila. Yan. And then, may mga halaman. Yan, diba? May mga halaman, oh. Yan, may mga halaman. And today, ang gagawin ko, dahil nakawalis na po ako dito, gagawin ko ay maglilinis ako ng aking mga bintana. Ito'y tapat ng kwarto ko. Yan. At nilagyan ko po dito ng mga halaman. Yan. May mga halaman tayo. Ano? And, eto naman, tapat ng kwarto ng anak ko. And, eto naman yung tapat ng kwarto ko naman. Yan. Yung bintana. Lilinisan po natin guys. Meron po akong tubig at basahan. So, gusto ko lang po mawala-wala yung
alam niyo po yung dust. Yung kumaga, namumuti na. Hindi po namumuti yung bintana ko sa kalinisan, kundi namumuti na sa, ayan, dirty dust. Yan, tingnan nyo yung aking basahan. Yan. Maglinis-linis po tayo pag may time, para galaw-galaw rin. Para hindi po tayo ma-stroke, di ba? Kasi minsan, pag buong maghapon tayong nakaupo, wala tayong ginagawa, yung body natin, hindi nagagalaw. Yan. Alam nyo, ganito akong dito sa bahay. Linis dito, linis doon. Kahapon naman, ang ginawa ko, after ko mag-live kahapon, inalis ko yung mga sapin ng higaan ng anak ko, ng mga anak ko. Pinalitan ko po ng sapin, pati yung punda ng unan. And binabad ko kagabi. Yan, o, dumi na. Dumi na, o, di ba? Naglabog na yung kanyang tubig. That's mean madumi na talaga yung bintana. Yan. Doon sa loob, last week, yung manugang ko naman ang naglinis ng bintana. So, maya-maya, linisin ko pa rin. Kasi syempre, dapat every week po tayo naglilinis ng bintana. Kasi dyan po dumidikit yung alikabok ba. Syempre, lahat naman tayo kailangan din ng kalinisan. No? Yan. Ito lagi kong ginagawa. Ang kagandahan po dito, hindi po papasok yung lamok. Kasi sa loob, may net po yan. May net. Hindi po agad kahit po ano-ano ko, hindi ko punaan yung aking kortina. Kasi meron po yung net. Kaya open lang po yung bintana dito 24 hours. Para kung summer, may papasok na hangin. Kasi doon sa loob, anuhin ko lang, i-ribbon ko lang yung kortina, may hangin na. And sa gabi, ganun din. Kaya wala sa atin ditong maninilip. Pag nanilip, sungkitin ko ang mata. Yan. Okay, walang maninilip dito. And nabuhay na. Good news, nabuhay na yung mga hiningi kong palmera. Kasi almost 10 days ago na nang na siya ay aking itinanim. So, kahapon, inalisan ko siya ng mga nabulok na mga dahon. Ibig sabihin, yung mga nabulok na dahon, yun yung hindi nakasurvive. And etong natirang mga green, nabali siguro to ng aso kanina. Pero di bali, putulin ko na lang. Yung mga nag-green na natira, ibig sabihin yan yung mga nakasurvive. Yan. Kung mapapansin ho ninyo, ang dami kong mga pinutol-putol lana. Kasi nag-yellow na po siya. Etong mga green na yan, I think is already survive na sila, na hindi na sila mag-yellow, hindi na sila mamamatay. And nilagay ko dito kasi sometimes dito nilalagay ng anak ko yung kanyang motor sa maliit na espasyo. Yan, ganyan. And yun nga, minsan dito din kami nagsasampay ng mga labahan o nilabahan. Kasi doon sa loob, maliit lang ang espasyo doon sa loob. Yan. And minsan, nilalabas namin dito yung sofa bed namin. Dito nag-upo-upo sila. Pero ngayon sabi ko wag na. Kasi nakakaano na dahil may manok dyan, yung amoy. Yan, tanggalin na natin. Ito nakakasira ng views. Dahil kasi nilagay ito nung nakaraang araw na plastic. Dahil nilabas nga yung sofa bed ko. Dito sila tambay-tambay. Ngayon sabi ko may sisiw na. So no need na nalagyan pa dyan ng ng sofa bed. Kaya nilagay ko na lang dito halaman. Yan. Yan po Sana po ay magustuhan po ninyo yung aking munting bahay. And dito naman sa front, kasama rin po yan ng aking mga halaman. Yan. Dito nakalagay yun. Yung mga halaman ko. Dito yung nakalagay. Pinaglalagay ko sa gilid and
manghihingi ulit ako ng halaman para malagyan siya dito. Yan, di ba? Andit kahapon grabe ang ulan. Pinaglalagay ko diyan yung mga tsinelas. Kasi pag dito, once na maulan, matubig siya and then putik. So ayoko yung mga tsinelas na apak-apakan. So ipinagtatatabi ko diyan. Kasi yan. Sila yung nakasurvive na. Kasi sa more than 1 week, once na ang isang halaman ay hindi po nakasurvive, makikita nyo po naglanta na yan, yung mga dahon niya nabulok na, nag-yellow-yellow na sila. So that's mean eto, mga green na to, survive na sila. O, tingnan ho ninyo yung hanging plant ko. Oh. Yan. Meron na siyang may bulaklak na. So, ibig sabihin, buhay na po sila within 10 days. Kasi inaano ko lang sila ng within 10 days. Pag once na hindi sila nakasurvive, ibig sabihin, walang green. Lahat yan mabubulok. And, eto yung sibuyas ng anak ko. Eto ang hindi nakasurvive. Nakatabi niya. Kasi nalanta na siya. Nalanta ba? Ewan ko. Yan, hindi siya nakasurvive. Eto lang ang nakasurvive. Mamaya, gagawa ako ng lugaw. Charot, kukunin ko yung aking ilulugaw ko. Dahon. Eto naman, I don't think so kung survive ba siya o hindi. Pero I think parang oo. Kasi yung dahon niya, ayan, yung dahon niya, ay presko pa rin, di ba? So, ito ay nakalampas na po ito ng 10 days. Maaaring hindi na po ako mangamba. Maayos na. And tingnan ho naman ninyo, madali na rin siyang bumuka. Ito, pwede ko na siyang guntingin pag once bumuka na to. Kasi, syempre parang ang pangit ng dahon na ganito sira-sira na. Yan. Syempre sa dahon din rin ang maiiwasan. Nakusa yan na parang nabubulok din siya. Kasi nga, nagpapalit po na siya ng kanyang bagong dahon. Kagaya po niyan, Anytime, baka bukas o another day, bubuka na po ito. Yan. And alam nyo ba, wala ho na ako mapagtaniman ng aking paso, sa aking paso. Itong yung tubo ba? Yung natawag niyan, yung ginagamit po sa inodoro. May nakita po akong ilang inches na lang to, ilang haba. Itinanim ko dyan. Ang kaso hindi siya tumatayo. Eto rin, tutubo na rin siya sapagkat eto, meron na po siyang baby. Yan. Alam niyo ba kagandahan dito kung bakit meron ho yan na tiles? Kasi yung bubong ko, tinanho nyo yung bubong ko, bulok na. Wala nang pambili. Eto, makikita nyo na talaga. Ito naman ay yung tulo niya, tumatapat po dito sa aking halaman. So, pag once na hindi mo siya lalagyan ng tiles, makikita nyo na lang yan. Wala nang laman yan na lupa. Kasi habang tumutulo, yung tipsik, lumalabas po yung lupa. So, tingnan ho ninyo dito. Meron nga po. Dahil siguro, maaaring dito, may hindi po ako nakoberan. Yung ulan, buhos ng tubig ulan, nagkukos na yung lupa. Parang nadadala ng tubig. Tumatalon-talon ba tawag dyan? Yan. Basta ganun. So, kailangan lalagyan po natin ng tiles para at least kung nasa tapat po tayo ng bubong ng ating bahay ng mga halaman, at least yung lupa hindi po kusang mauubos. Kagaya po niya ng palmera. O yan. Yung mga tiles na to, napulot ko lang dyan sa may basurahan namin. And then also, ito, puro lang to recycle. Ito, laruan to ng bata. Nakuha ko rin to sa basurahan. Nilagay ko dyan. Para at least, para meron siyang mesa. And then, ito, ritaso ito na gawa sa material. Yan yung apo ko. Yan. Ito
Ito gawa to sa material, sa pang dingding, di ba? So nakita ko rin to, tinapon diyan. Kinuha ko. Oh, di ba? Oh, nagkaroon ako ng kaparis. Kasi maganda rin to. Kasi pag umuulan, meron siyang lalim. Yan na konti. And then, maganda rin tingnan, no, di ba? Yan. And then, ito may mga maliliit pang retaso. Nilagay ko na. Yan, nilagay ko na, o, di ba? O. Mga ano lang po yan, mga ano tawag dyan? Mga recycle. Kagaya po yung Wilkins, yung ginawa kong paso, yung tubigan. O yan, o. O yan, marami pa po ako dito sa gilid. Tinabi ko nga lang muna. O yan, o. Kasi sabi ko, wala pa akong halaman na mapaglalagyan. Yan. Dito naman sa loob ng bahay ko, nandiyan din yung mga halaman na mga tinanim ko. So, papasok po tayo, ano. Yan guys, kuha tayo ng lupa dito. At, magtatanim tayo ng halaman. Pero guys, hello guys, ito kukuha tayo ng pananim na lupa ba. At tayo magtatanim ng halaman muli. Yan. Para meron tayong hardin. Pero guys, bago natin yan tapusin to. Meron po ako dun sa unahan na tinanim ng talbos ng kamote. Kanina lang. Hindi ko nga alam binidyohan kasi makalimot. Yan. Meron po ditong papaya. O yan. Papaya. Ito naman kamatis. Tumubo lang yan. So, tinatransfer ko lang dito para makabuelo sa lupa. Pero, dito, ito, ngayon pa lang tinanim mo, ano-ano pa yung lupa niya. Yan, meron po ako mga tinanim. Yan. Ito yung likod bahay ko na. And nilinisan ko kanina. Yan. Tanim-tanim po tayo. Yan. Ito naman wala man itong problema kasi ang talbos kamote kahit itapon mo yan sa lupa kusang tutubo. Pero better pa rin na itatanim mo para mas maganda ang kanyang tubo. Yan. Diba? And eto meron po ditong kalamansi. Ayan, may bunga na nga, oh. Yung kalamansi, oh. May bunga na. And meron po ditong bayabas. Yan. And syempre, ito po sa paligid ko, meron pong puno ng guyabano. Pero ito po ay mga tanim na to ay hindi naman totally sa amin. Kumbaga, diyan sa may-ari. Pero napakabait po nila. Wala po silang problema. And then kanina, nagpaalam ako na etong gilid ng bahay ko, yan yung bahay ko, ay taniman ko. Kasi kumakalat, maraming dahon, di rin naman napapakinabangan. And then also, parang naging tapukan na ng basura. So kanina nilinisan ko yan. Nilinisan ko yan na paligid. And then, eto naman, may tubig dyan. Mahirap nga pag maulan. So, ipatatanggal ko yan para mawala yan. And, merong siyang dadaanan ng tubig. Pero, ngayon, dito muna tayo. Ayun, meron man tumubo na papaya, oh. Yan. Sana I hope na matumubo sila ng maayos. And then, yung talbos ng kamuti ko, yan, oh. Sana tumubo sila na maayos para pag nagluto tayo ng isda, hindi na tayo bibili sa palengke, ano. And then hahanap ako ng puno ng itatanim ko na malunggay. Kasi before noon, ang dami po dito puno ng malunggay. Ang laki. Ang lalaki po niyan. Hello, sabihin mo hello. Yung apo ko. Ito pa yung isa. Hello, Dan. How are you? Para mahangot siya. Oh, di ba ang galing ng apo ko. Ang pananim daw, pag hindi daw nilalagyan ng tubig o dinidiligan, hindi daw mabubuhay. Oh, correct ka dyan. Very good. Mamaya bigyan kita ng ice cream. Di ba? Ikaw naman, Lexen, anong masasabi mo sa pananim ni Lola?
Ah, parehas po sila galing sa school. Dito ng tanong, kasi hindi siya mamatay. Oh, dapat kailangan marami siyang tanim at dapat hindi siya mamatay. So, Lina, kayo dito na kayo. Baka maapakan niya yung tanim ko, ano. So, ngayon dito na tayo. Proceed na po tayo. Ayan, dito kumukuha po ako ng pananim sa aking halaman. Kukuha ako Pag ng... hindi siya nabuhay, at igligtas niya. So, kukuha na po tayo dito ng lupa. And then, pupunuin po natin itong planggana at meron po tayong itatanim na mga halaman. Ayan.